This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko hinangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, and so
We can see you, Lord, every day. Lalo na sa mga pagkakataong kami nananalangin sa iyo. Nakikita ka namin spiritual, nararamdaman ka namin ang iyong presensya. Sa mga oras na ito, sama-sama po tayong manalangin, lumapit ng may kababaang loob, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, upang ang binhi ng mabuting balita sa araw na ito ay maitanim sa ating puso, mahibahagi sa iba, maisabuhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka, kapuri-puri ang iyong pangalan. Ang iyong habag sa amin sa bawat araw ay aming nararamdaman. Bagamat di kami karapat-dapat, Panginoon, kami lalapit sa iyo. Hihingi ng kapatawaran at hihingi ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Ama sa langit, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang, kahinaan, mga kasalanang nagawa ko po itong araw na ito. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isip. Kami po ni Brother George Menjoro ay gamitin mo lamang instrumento, daluyan ng iyong mensahe. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa online piging na ito, sa Facebook Live na ito. Nawa ang bawat espiritu namin ay makaisa sa espiritu mo. Yes, Lord, kailangan ka namin sa mga oras na ito bilang pagkaing espiritual. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kababaang loob na ikaw lamang ang aming maitaas sa gawain ito. Na ang pagkilala sa iyo, Panginoong Hesus, ay mangusap ka sa mga paraan upang sa ganon lalong lumapit ang aming relasyon sa iyo. Na ang pagkilala namin sa iyo, Panginoong Hesus, ang magdala sa amin sa buhay na walang hanggan. Na ang pagkilala namin sa iyo, Panginoong Hesus, ang siyang maging dahilan upang ang bawat tukso na nagdadala sa amin sa mga kasalanan ay mapahindihan namin. Gayon din, Lord, ang aking pananalangin sa makarinig ng Saturday Gospel. Yes, Lord, lahat kami ay nagkakaroon ng kapaguran sa buong araw na ito. Maraming pagsubok, Lord. Ang iba ay may mga sakit. Ang iba naman ay problema sa pera. Ang iba ay nawawalan ng pag-asa. Ano man ang pagsubok na dinadala natin ngayon, iwaksin natin niya sa oras na ito. At tanging kapuspusan ng banal na Espiritu. Mag-focus tayo sa mabuting balita sapagkat tiyak may kagalingan mula sa kanyang mga salita. Patuloy ka kumiyos, Panginoong Hesus. Ikaw ang may taas at pabigyang parangal. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mabuting balita mula kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkilala kay Kristo. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilanlin din.
naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit, ang lumahit sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Muli, sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at salamat sa Panginoon. Tumatakbo ang araw, ibig sabihin patuloy ang habag ng Diyos. Ngayon po ay October 21, 2023 at ang Saturday Gospel po ang sama-sama nating pagninilayan bilang pagkain espiritual sa araw na ito. So, huwag po natin palagpasin ang bawat araw na hindi po tayo nakakarinig ng mabuting balita. Ang Facebook Live na ito ay nagsisilbi lamang na instrumento para everyday tayo makarinig ng mabuting balita. At pwede din naman kayo makarinig sa YouTube, sa mga iba't pang social media na pwedeng mapakinggan ang araw-araw na mabuting balita. Sa dami ng masamang balita na naririnig natin sa news, napakaganda na lagi matamnam tayo ng mabuting balita mula sa Panginoon. At ito po ay tungkol sa pagkilala kay Kristo. At ang pagbasa po natin ay mula kay San Lucas, chapter 12, verses 8 to 12. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde. Ako po isang Katoliko. At ako po ay instrumento lamang ng Panginoon para sa araw-araw na mabuting balita through Facebook Live. So gamitin natin ang ating mga cellphone, ating Facebook account para buhay na marating natin, no? Kasi may tuturing natin itong online piging eh. Hindi man tayo nagkikita-kita face to face. Ito'y online piging na pinoprovide ni Lord sa atin. Kasi nga naman, ito na yung pinakamadaling way para ipalaganap ang mabuting balita, i-viral ang mabuting balita. So sana, isa tayo sa mga magpa-viral, magparami ng paghahayo, no? Ng paglaganap ng mabuting balita. May lagi po nating i-share. Yan ang huwag natin kakalimutan. Kapag tayo ay nakikinig sa online, sa social media, o kaya pag nagsisimba tayo, o nagbabasa tayo ng Bible, lagi nating i-share si Kristo. Kasi di ba ang topic natin ngayon, o ang mabuting balita ngayon ay tungkol sa pagkilala kay Kristo. At syempre, iiwan ko sa inyo ang tanong na, kilala niyo na ba talaga si Kristo? Gaano niyo siya kakilala? Gaano yung relasyon niyo sa Kanya? Since ang utos ng Diyos ay ibigin siya ng higit sa lahat. So, makakasama po natin bilang instrumento din sa pagpapahayag ng mabuting balita, si Brother George Menjoro. Siya po ang gagamitin ng Panginoon para lalo pa nating makilala ang Panginoong Jesus. At pag nakilala natin ang Panginoong Jesus, tiyak, malalaman natin, madidiscover natin na wala palang pinakamagandang relasyon kundi ang makilala pa ang Panginoon. At sabi ko nga, kapag araw-araw kayong nakikinig ng salita ng Diyos, mas nakikilala natin siya. Mas lumalalim ang relasyon natin sa Kanya. Amen. So, itry po natin siya ipasok dito sa live natin. I-add ko po siya. No? Wait lang po. Ayan. Pagka live po, pasensya na kayo. Minsan, alam niyo naman, pag live, minsan babagal ang wifi. Minsan naman, okay. Nako. Ayaw yung cellphone ko. Brother George Menjoro, kung nakikinig ka ngayon, pwede ikaw na lang tumawag sa akin. Hindi. Sige, try ko muna ako tumawag sa'yo. Pag hindi kita na-reach, ikaw na lang yung tumawag. Ay, nako. 10% na lang yung ko, hindi ko napansin. Anyway, sige, try kong tawagan si brother. So, ang Diyos po ay magpapakilala sa atin ngayon. Hindi po pwedeng mababaw lang
ang ating pagkakilala sa Panginoon. Dapat meron po tayong malalim. Ay, magandang gabi po, brother. Hi, good evening. Good evening, Sister Angelica. Opo. No? Kumusta? Buti It's po. been a long time. Last tayong Oo nga last po. time na tayo ay last time na nagka-ano tayo ay wala kang internet. Oo nga po. Natandaan niyo pa pala yun, ha? Oo, last time na magkano tayo ngayon I was hoping at parang for the second time may magkadaupang palad tayo sa pamamagitan ng internet. Opo. Opo. Pasensya na at alam mo nandito ako sa kwarto namin. Alam mo kung bakit? Maingay sa labas namin kasi madaming nangangampanya. Oo, tama. Maingay, madaming tambol, madaming kaya sabi ko dito na lang muna sa kwarto namin para makapagbigay ako ng pagnilay dahil kung sa baba namin ay nako napakaingay. Parang tatlo kasi ang kumakandidatong barangay chairman at may meron pa kami katabing barangay, meron ding nangangampanya. Opo. May mga ati-atihan pa maingay. Anyway, alam mo napakaganda ng ating. Pwede na ba ako mag-start? Opo, pwede na po. Alam mo, napakaganda ng ating gospel ngayon. Amen. Ang title niya ay Pagkilala kay Kristo. Opo. Kung ating pakititingnan yung title, is it a question or a praise? Di ba? Opo. Kasi pagkilala kay Kristo, paano ba natin makikilala ang Panginoong Jesus? Kaya ang mga tao, ang akala nila kapag gumagawa sila ng mabuti o sila ay nagiging mabuti, ay kakilala nila ang Panginoong Jesus. Amen. When in reality, sa I believe that there are tatlo ang paraan, tatlong pamamaraan na dapat ay magkakasama upang makilala natin ang Panginoong Jesus. Unang-una, makikilala natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? It is very true. Dahil siya ang salita. Kailangan alam natin ang salita niya para lubusan natin siyang makilala. Isang isang elemento. Hindi pwedeng ang pagkilala sa Panginoong Jesus ay isang tripod. Isang tripod na tatlo ang kanyang paa, kanyang tungtungan, na kailangan alam natin yung tatlong yan. First and foremost, we must know His words. No? We must know His words. Bakit? Kasi it is very important na dapat nating malaman ang kanyang mga pananalita dahil ang pinakaugat ng kasalanan ay pagkalimot. Alam ba ninyo yun? Ang pinakadahilan kung bakit tayo nagkakasala ay pagkalimot. No? Bakit ko nasabing pagkalimot? Bakit sinasabing pagkalimot? Dahil kung natatandaan natin ang mga salita ng Panginoong Jesus o yung mga salitang sinabi niya, hindi tayo magkakasala. Kung natatandaan natin na sinabi niya, mahalin ninyo ang inyong magulang o mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Hindi tayo magkakasala dahil lagi nating naalala na sinabi niya na mahalin natin ang ating kapwa. Since na meron tayong pagkakataon na nakalimutan natin ang ganyang salita, nakakalimutan nating mahalin ang ating kapwa. Nagagalit tayo. With that, nagkakasala tayo. Another is we should know or we must know Jesus with His thoughts. Dapat alam natin ang iniisip ng Panginoong Jesus. No? Yung kanyang expectation sa atin, dapat ay ibinibigay natin sa Kanya. Kasi yun yung iniisip niya para sa atin. No? Iniisip ng ating Panginoong Jesus para sa atin na hindi natin siya itatakwa. At lagi natin siyang ipagmamalaki, lagi natin ipagtatanggol ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pananalita. Ini-expect ni Lord sa atin yan. And that is one of His thoughts. Di ba? Thirdly, we must know Jesus
through His action. Ano bang ginawa ng ano bang sinasabi ng Panginoong Hesus? Unang-una, dapat tayong maging humble. Dapat meron tayong perseverance. Meron tayong patience. Yan ang mga sinasabi ng Panginoong kung ano yung nakalagay sa sinasabi sa Galatians sa chapter 2 verse 30, yung fruit of the Holy Spirit, dapat nandoon sa atin yun. No? Yun ang kapag nakita sa atin yun, ibig sabihin, ay nakikilala natin yung action para makilala natin ang Panginoong Jesus. Hindi ba? Sabi nga ron sa chapter 2 verse 8 ng Acts, no? And you will be my witness. You will be my witness of all Judea, Samaria, Jerusalem, until the ends of the earth. Ano sinasabi ng Panginoon doon? Sinasabi ng Panginoong Jesus na tayo ay kanyang magiging mga saksi. Ano yung pagiging saksi natin sa kanya? Yung bang nakita natin? No? Kung ano yung nakikita sa atin, nagpapatunay, no, na nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. In the process, nakikilala natin si Kristo. Hindi kasi natin pwedeng sabihin kilala natin si Kristo kung taliwas naman tayo sa lahat ng kanyang sinabi, sa kanyang iniisip, at sa kanyang ginagawa. Parang ano yan eh, merong pamamaraan, no? Na dapat nating isaalang-alang, na dapat nating gawin sa tuwing kung nais nating makilala ang Panginoong Hesus. No? Anong dapat nating gawin para makilala natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating mga gawa? And allow me to share to you, brothers and sisters. At kung ito ay ating gagawin, kung ating susundan, I tell you, malalayo tayo sa kasalanan, magkakaroon tayo ng malinis na pananaw, malinis na pag-iisip, at malinis na pagkalaw. No? Unang-una, no, we must learn, we must avoid the four combs. And we must learn the 4A's. No? Gusto nyo bang malaman kung ano yung dapat nating iwasang 4 combs? Amen. At matutunan yung 4A's na sinasabi ko? No? Yung A's na sinasabi ko, hindi yun alas. No? Letter A. No? Unang-una, avoid compute. Huwag nating bilangin yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Huwag nating bilangin yung mga nagawa na nating kabutihan. Huwag nating bilangin yung nagagawa natin sa ating kapwa. Sapagkat yan ay tungkulin natin sa kanila. No? Number 1 yun. Avoid, do not compute. Number 2, do not compare. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba at yung iba sa ating sarili. Because the moment we start comparing, I tell you, envy is setting in. Do not compare. Number 3, do not complain. Huwag natin ikumpara, huwag tayong magreklamo, huwag tayong magreklamo sa Diyos kung bakit tayo nahihirapan, huwag tayong magrereklamo sa Diyos kung bakit tayo ang sinusubukan. I tell you, brothers and sisters, every time we face trials, we learn. Yan ang tatandaan ninyo. Kapag mayroon tayong pagsubok na dinaranas, hindi tayo pinahihirapan ng Diyos sapagkat ayaw ng Diyos na tayo pahirapan. Kaya tayo dumadaan sa pagsubok sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos. He is teaching us and He is telling us something na in the end, beneficial to us. Number 4, avoid unnecessary comment. Because it will do more harm than good.
Alam ba ninyo na pagka tayo ay mayroong mga unnecessary comment na ginagawa ay imbis na ma-patch up ang isang ang isang usapin ay it serve as an accelerant, no? Parang ginagatungan mo pa yung isang tao, no? Para lalong magalit. When in fact, if you will not comment, no? Hindi siya magkakaroon ng idea para lalo siyang magalit. Yan ang yan ang mga Because if we are doing that, unti-unti nakikilala natin ang Panginoon. No? Kasi makikita natin how subtle ang ating Panginoon Jesus. Diba? And what are the 4 A's that we have learned? We must learn. First, we must learn how to avoid. Umiwas tayo. Kung yung kakilala natin, kaibigan natin, dinadala tayo sa pagkakalam natin, dinadala tayo sa mga likong gawa, avoid them. No? Avoid them. Because it will do us more good than harm. Avoid. No? Number 2, we must learn how to adjust. Kapag ang kakilala mo o ang ka-brother mo, ka-sister mo ay alam mong mahilig mangutang at hindi nagbabayad, adjust. Pag-adjust ka, instead na pautangin mo siya, magbigay ka na lang. No? In the process, wala kang iniintay na bayad, bagkos meron kang peace of mind dahil hindi ka nag-aalala, baka hindi ka na niya bayaran. No? Learn how to adjust. Number 3, learn how to accept. No? There are problems na kailangan nating solusyonan. And there are also problems that we have to accept. Pero kasi problemang dapat problems to be solved, and there are problems there to be accepted. Diba? Kasi meron tayong mga pagkakataon, meron tayong mga problema na pinipilit nating solusyonan, no? Without asking God, or without asking Jesus, or without asking the Holy Spirit, no? Na yung palang pinauunawa lang sa atin. Ano ba yung pinauunawa sa atin na dapat natin tanggapin ito as a fact, as a natural. No, dapat natin tanggapin. Parang katulad ng pagtanda natin. Dapat natin tanggapin na tayo tumatanda. Kasama yan sa ating kasama yan sa ating maturity. No? Tumatanda tayo, tatanggapin natin. We must accept the fact that we are not getting any younger, but we are getting older. Diba? Ganun lang yun. And lastly, last A to accept is we must learn how to act. Kung lahat ng sinabi ko lang yung una-una ay hindi tayo gagalaw o wala tayong gagawing aksyon, all of those will be going to the drain. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. No? Ganyan natin dapat makikilala ang ating Panginoong Jesus. No? Paano natin siya makikilala? Hindi tayo nahihiya sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo nahihiya sa pagsasalita na babanggit ng kanyang mga salita. No? Dapat lagi natin kinikilala natin at pinagmamalaki natin ang Panginoong Jesus dahil nasa buhay natin. No? No? At kapag tayo nasasla, hindi naman tayo dapat mag-alala, hindi naman tayo dapat mag-isip ng na baka tayo mapahiyat. Tandaan po ninyo, ito ay siguro nabanggit ko na ito one time o once nung ako ay pag-high-five na rin dito ni Sister Angelica na hindi tayo we should not afraid if it is for God. Do not be afraid to make a painful decision for God. If it is for God, do it. Gawin natin. Ganun ang mga paraan
na hindi natin itinatagwa, no, ang ating Panginoong Jesus. In fact, kinikilala natin, ipinagmamalaki natin. Parang ano yan eh, parang may bisyo ka, tumitigil ka na sa pagbibisyo mo. Sinasabi ng mga nagyayaya sa'yo, ikaw naman, wala kang pakisama. No? Wala ka namang pakisama. Hindi bali ng sabihin nilang wala kang pakisama. As long as you are straightforward to your promise na magbabago ka na. For example, katulad ko, ako nung araw, alam nyo, uulitin ko ulit sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Retired police po ako. I served the PNP, I served the force for 31 years, 5 months, and 7 days. Madami ko naging bisyo. No? Madami ko naging bisyo. Hindi ako umiinom. Pero ako'y naninigarilyo, nagkaroon ng chicks eh. Natural sa sabi nga ng mga ibang pulis, sabi ng mga nung nasa serbisyo, kung ito ang standard, ang normal na pulis, na natural sa pulis ang may bisyo, na nambababae, naglalasing, nagsusugal, kung ito ang normal, ito kanadya ka dapat. At kapag hindi mo yan ginagawa, yung mga bisyo na yan, yung mga setbacks na yan, kapag hindi mo ginagawa, ang tawag sa'yo abnormal. But, when I decided to change for good, when I decided to follow Jesus, hindi bali na ako maging abnormal sa mga mata ng mga kapwa kong pulis. Maging normal lang ako sa mata ng Panginoon. Amen. Kaya nung ako ay ulitin ko, si-share ko rin ito, kasama sa sharing ko ito. Nung ako ay tumigil sa aking paninigarilyo, no, that was December 8, 2004. Ang sabi ko, akala ko no, kasi bago pa lang ako sa renewal, December 8, 2004, sabi ko, Mama Mary, birthday, akala ko ang Immaculate Conception, birthday ni Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, ang regalo ko sa iyo, hindi na ako maninigarilyo. Sabi ko sa kanya na, that was December 8, 2004. After my promise to her, from that moment up to the present time, kahit na isang stick na sigarilyo, hindi na ako tumigil. That is a fact. Bakit? Sinabi ng Panginoong Jesus igalang mo ang iyong sarili. Diba? Sapagkat ito ang tahanan ng Espiritu Santo. Kaya, through to His Word, kasama sa pagkilala ko sa ating Panginoon, iniwasan ko yung bisyo ko. Diba? Tinalimutan ko lahat yung mga dapat yung mga kasama ko sa bisyo. Tinalimutan ko na sila lahat. Sabi nga sa akin, hindi ka na nakikisama sa akin yun. I changed for the better. I changed for good. Sapagkat God is expecting something from me. Alam niyo, ang ginawa ko leverage para makaiwas ako sa mga bisyo, sa mga barkada, sa ligong barkada ko. I strive hard para mag-talk, para mag-preach. Ito yung aking leverage. Ayokong madinig sa aking anak o sa aking asawa o sa aking mga kakilala. Preacher ka pa naman, tapos naninigarilyo ka. Preacher ka pa naman, tapos, di ba, bakit pakinggan? And true enough, that is how, yan ang aking paraan para makilala ko ang Panginoon Jesus. Yan ang aking paraan. Hindi ko siya tinatwa. Sumunod ako sa banal na Espiritu. At hindi ako nag-alala. Every time na magbibigay ako ng panayam, ang lagi kong panalangin Panginoon, pahiramin mo ako ng iyong mga salita at maghari ang iyong kalooban sa pamamagitan sa paggabay ng Espiritu Santo. And true enough, tuwing ako magtotalk, the Holy Spirit is planting words na sasabihin ko. Sapagkat ang purpose ko ay ma-bless ang mga tagapakinig at papapurihan ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.
Amen. Maraming salamat, Brother George. Alam mo, yung, opo, oo. Ay, nako, sobrang blessed. Alam niyo po, araw-araw, di ba, nagpo-post kayo doon sa, sa GC Nasi sa Word of God, ng Daily Gospel? Ay, for the last 13 years. Yes. Never ako umabsent dyan kahit na isang araw. Hindi ako pa umabsent dyan. Amen. At i-share ko po sa iyo na isa ako sa mga araw-araw na yun ang tinitingnan ko kasi araw-araw nagfi-Facebook live po ako ng gospel. Imbis na tumingin ako sa YouTube, doon ako diretso sa pinopost nyo para alam ko kaagad kung ano yung verse for the day. Di ba? So, isa ako sa mga nabibless na dati ang ginagawa ko, punta pa ako ng YouTube, hanapin ko pa yung type ko pa yung kung anong date, ganyan. Ngayon, diretso ako doon sa pinopost. Kaya, yung pinopost nyo, hindi nyo lang alam, merong mga nabibless, merong mga nag-guide. Salamat. Amen. At saka, tsaka yung sa mga senior nyo po, na nare-bless ako na biro mo kahit gaano pala kasama ang isang tao, kaya niyang talikuran. Hindi niya ikakatuwa si Kristo, tatalikuran niya talaga yung kasalanan niya para kay Kristo, di po ba? Amen. At yan po yung nakita ko sa the way na sinabi niyo, isinare niyo si Kristo, na talagang hindi baling pag kilala natin kay Kristo, tayo ay nag-i-increase sa Kanya at nagdi-decrease tayo sa kasalanan. Amen. Amen. Kumbaga, sarap yung kausap. Kumbaga, feel ko yung wisdom na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Kasi totoo naman talaga po na basta nakikita ni Kristo yung totoong pagbabago, yung mga sinabi nyo kanina, alam ko gagalit, kapuspusan po yun ng banal na espiritu. At nakita ko talaga na wala kayong kahiya-hiya. Walang niya kayo pagdating sa di ba? Pareho tayo walang niya. Walang, ibig sabihin, walang hiya sa pagmamalaki kay Kristo. Kasi talaga namang, siya, karapat dapat talaga siyang ipagmayabang eh. Sabi niya, kung magiging mayabang ka din naman, si Kristo na ang ipagmayabang mo. Ay, pagyabang mo. Oo. Hindi ka mapapalya. Yes, oo. At may ano po yun. Kapag pipinagyabang natin si Kristo, meron po yung promise at saka reward. Ano sabi doon sa mabuting balita? Hindi rin tayo ikakatuwa ni Panginoong Jesus sa harap ng Diyos. Ama. O, di po ba? Nakaka-bless yung ganun. Tsaka, basta ang ako naman share ko naman po is, makikilala natin si Kristo kung isusuko natin ang lahat sa Kanya. Kumbaga, sabi nga, magiging Christ-like tayo. Tama. Tama yan. Di po ba? And, marami na rin po akong naging guest dito na preacher. At isa po kayo sa yun nga, na-bless ako sa istorya ng buhay niyo na dati kayong pulis. Tapos, biro yan, lakas ng loob niyo, no? Nilalayuan niyo yung mga kasama niyo sa, kasi, kasi hindi naman po ibig sabihin na ginagawa ng marami ay tama. Di po ba? Ay, totoo yan. Di ba yung mga pulis, sa totoo lang, pag nakakakita ko ng pulis ngayon, ang nasa isip ko, yung parang medyo maaluf ka. Hindi naman sa pag-ano, kasi parang sila mga astigin eh. Parang sila mga astigin. Alam mo ba, sister, nung ako ay nasa servisyo, starting 2006, nagsimula ako mag-preach 2006. Ako lang ang isang pulis na nagtoto. Na naka-uniform. Okay, very good. Toto ko sa Pampanga. Pupunta ako sa Pampanga. Naka-uniform na ako yan. Pupunta ako ng Binangonan, Antipolo, Laguna, Batangas. Naka-uniform na ako yan. Opo. Sa Tagupan, sa Pangasinan, naka-uniform na ako yan. Kuminsan niya, hindi sila makapaniwala. Sabi ko, para double purpose ang aking pag-pitch. Una, ipahayag ang Diyos. Pangalawa, para malaman nyo na hindi lahat ng pulis ay masama. Amen. At nagbabahagi rin ang salita ng Diyos sa mga alagad ng pagkas. Gano'n nga lang sayang lang. Huli na ako nung matutok mag-pitch Panitime na ako. Abay, walang huli. Walang huli, di ba sabi nga maraming nahuhuli na nauuna at nauuna nahuhuli. Tama, totoo yun. Pero siyempre, mas gusto ko sana kung during my younger days, nagsimula na akong pag-talk,
mas madami akong mas madami akong naakay, madami akong na-bless, madaming nakapakinig ng salita ng Diyos. Diba? Kaso, kaya nasa edad, hindi na kayo bata nung nakakilala sa Panginoon kasi ganun po kayo prepare ni God. Hindi ayon sa gusto nyo. Sino ba naman? Alam mo, naging idea ko, ang nagbigay sa akin ang idea ko, no? Naranasan kong lahat ang kasalanan ng isang pulis. Tapos, through that experiences, na-share ko. At pwede mong sabihin na, uy, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako nga, ganito ang buhay ko, nagbago ako. Diba? Opo. Bagay na bagay yung sinabi sa Romans chapter 12 verse 1, diba? Huwag tayong umayon sa takbo ng Yes, tama po yun. diba? Sa Oo. takbo ng mundo. Tama ba yung verse kong sinabi? Tama? Diba? Tama po. Chapter, Wag po tayong umayon. sa takbo ng mundo. Sapagkat yung para malaman natin ang kanyang mga plano, ang kanyang mga sa atin, diba? Yun ang aking inaano ko. Lagi kong sinasabi sa na may pag-asa. Amen. Pag-asa sa Diyos, papakunin tayo. Kailangan lang makilala ng talaga siya. At pag nakilala natin si Kristo, 100% na nawawala yung takot natin. Ay, tama. Ito, talaga, very true. Kasi po, kahapon, di ba, ang gospel tungkol sa ang dapat katakutan? Oh. Kapag kakilala natin si Kristo, tumatapang tayo. Tsaka, sabi nyo nga kanina, walang pagsubok na hindi natin kakayanin kasi dumidepende tayo sa Diyos, hindi sa kalakasan natin. Hindi sa kalakasan natin. Kasi kung sa kalakasan lang natin, palpak tayo eh. Tsaka alam niyo, ang ganda ng mga sinare nyo, no? So, nag-take notes nga ako tungkol doon sa 4C, na sabi nyo nga, avoid compute. Forcom po ba? Forcom, avoid compute, compare, complain, at comment. Amen. Tsaka yung 4 codes po ba yun? 4A. Avoid, avoid, ano ba yun? Avoid, adjust, act. Tapos sasabi nyo pa, paano makikilala si Kristo? Una, to know His words, to know His thoughts, and to know His action. Oh, di ba? Pagka na-memorize mo na yung tatlong yan at nakapokus ka dyan, then you will know who Christ is and what is Christ. Nakakalungkot lang po isipin na ang tao, mas iniidolo pa nila ang kapwa-tao nila, na mas meron silang time na i-follow to. Di ba ngayon yan ang nauuso ngayon, mga vlogger, mga... oo. mas kinikilala pa nila eh. Oo. Ulat nga ba, mga 1 million views? Yes, 1 million views. So, samantalang pagka nag-post ka ng tungkol kay Lord, wala. Naku, kakarampot. Hirap na hirap makisandaan. Ang nakikita ko po reason dun mukhang nag-double time, triple time si Satanas Totoo yan. Ginagamit po yung social media. Ginagamit din niya. Kaya mga kapatid, kung kayo nakikinig ngayon ng ganitong mga gawain, sabi ko sa inyo, inis na inis si John Jablo. Sabi niyo, huwag kang makinig dyan. Hindi mo napupuna. Opo. Pagkatungkol sa gawain ng Diyos, magaling si Satanas. Yes. Pinahihina niya ang signal. Yes. Pinaalis niya ang internet. Yes. Kaya lang, siyempre, tayo na alam na natin ang Panginoong Jesus. Kilala na natin siya. At alam na binibigyan tayo ng lakas ng loob at dagdag pananampalataya. Na we persevere, di ba? Nakitutuloy tayo, nagagawa pa rin natin. Yan ang natin, yan ang leverage natin kay Taning para hindi siya makapanay sa atin. Pero sa mga gawain ginagawa ng mga nagdilingkod sa Diyos, ang sabi nga po ng Panginoon, mapalad tayo kapag ang ating pangalan ay nakasulat sa Book of Life. Yan po yung sinabi, di po ba?
Kumbaga tayo, ang inaasahan talaga natin sa Panginoon, yung masama tayo sa Book of Life. At hindi lang tayo, kaya nga natin to sinishare kasi gusto din natin ibamahagi yung nararamdaman nating pag-ibig sa Diyos. Amen. Amen? Yun po talaga ang dahilan kung bakit tayo kay may makinig o wala, basta ang mahalaga i-share natin si Kristo. Para, kasi di ba masarap yung nakatanggap ka tapos ibibigay mo din po sa iba? Siyempre, sinishare mo dapat yun kasi Yes. tumanggap ka ng walang bayad, dapat Oh, magbigay yes. ka rin ng walang bayad. Amen. Ganun naman. Maraming pong salamat, Brother George. Ay, walang anuman. Basta anytime, basta meron akong ano. Alam mo ba, ina-expect ko nga, sabi ko nga nung sina Brother Dominic Navarro, i-invite ko sa studio eh. Apo. Sabi ko, kaya ako ma-invite sa Malolos na mga pagsalita ko sa radyo. Dati ang nag-i-invite sa akin si Brother Boy eh. Boy de la Cruz eh, sa Apo. DWAD. Lagi niya na-invite niya ako sa akin, Brother Danny Digollado, doon din sa DWAD. Ano po ba kayo? Nag-active po ba kayo ngayon sa face-to-face na gawain o online na kayo? Gusto ko nga yung face-to-face ako, nag-ano ako, basta available ako, wala namang problema sa akin yan. Walang problema sa akin yan. Taga saan po ba kayo? Magmumula? Taga saan lugar kayo? Dito sa Tondo. Taga Tondo Bay po kayo Nagtotok nga ako sa Hagunoy eh, pagka binabaka pa, inaabot pa ako ng bahanon. Oo. Pagka nag-high-bite sa Hagunoy, Opo. pagka doon sa mga simbahan doon sa tabi ng dagat. Pagka sasabihin pa sa akin nung ina-give sa akin, brother pagka natakay ka nung medyo kontrolin mo kasi pagka nag-high-five dito, gagawin ko. Motorsiklo lang ang sasakyan. Tama. Sige po. Purihin po ang Panginoon sa pagkagamit sa atin sa kanyang mabuting balita sa araw na ito. Wala namang problema. Maraming salamat din sa pagtitiwala at sa anyaya mo. At in our own little way, na-share natin, na-ipahaga natin ang salita ng Diyos para sa kapakanan ng ating kapwa. Na alam naman natin na kapag binigkas natin ang salita ng Diyos, hindi ito babalik sa Kanya nang walang kalakip ng biyaya. Amen. Maraming po. Diba? Opo. Isaiah 55:11. Amen. So, okay. So, maraming salamat, Brother George. Sa ulitin po. Ay, wala pong problema. Basta sabihin nyo lang sa akin. God bless po. Just call my name. God bless day, God bless. Okay. At God bless your endeavor and your ministry. So, pakisama nyo nga po ko sa panalangin itong Facebook Live na ito na magpadala pa ng maraming preacher online, mga manggagawa. Amen. Alam mo, Opo. basta sila in-invite mo na, ibig sabihin nun, si Lord ang nag-i-invite sa kanila. Tama yun. Si Lord ang nag-i-invite sa kanila. At pag tumanggi sila, si Lord ang tinanggihan. At pag tumanggi, si Lord ang tinanggihan. Pagka tumanggi ka dyan, di si Lord ang tinatanggihan. Amen. Kaya ako, kita mo, pag-i-invite mo sa akin, pwede, available ako, walang problema sa akin ka. Opo. Sige po. Maraming salamat. Thank you po. Okay? Opo, Thank sige you so po. much. At hanggang sa muli. Opo. God bless us all. Amen. Okay, bye-bye. 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 Okay, yan po si Brother George Mindoro. Tingnan nyo ha, napakatagal na niya sa ministry ng pagpapahayag ng mabuting balita. At ibinahagi niya ang kanyang buhay, dating buhay na talagang puno ng kasalanan, pero binago niya nung makilala niya ang Panginoong Jesus. At sana ganun din tayo, hindi pa huli. Sabi nga niya, kung pwede nga, kung kabataan pa lang yan, sana nagpipreach na siya na marami siyang na-touch na tao. Pero hindi. Ang Diyos ay pumipili at humihirang. Walang huli sa Lord pagdating sa paglilingkod sa Kanya. So sana kung ikaw nakikinig ngayon at gusto mo ring maranasan yung mga nararanasan namin nung makilala namin ang Panginoong Jesus, ini-invite ka namin na simulan mo na ngayon. Huwag mo na ipagpabukas kasi hindi natin masabi kung ano bang merong bukas o kung darating pa yung bukas. Pero isa lang yung sinisigurado ko sa inyo na kapag kinilala niyo si Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita,
no? Kamukha ng araw-araw, makinig tayo ng gospel, no? Sapagkat sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. At kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang kanyang mga utos, talaga naman na alam natin kung paano natin siya susundin. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat muli sa pagkakataon na ibinigay mo upang magpakilala ka sa amin, upang gamitin ang mga tao na pinili mo na ipahayag ang iyong kabutihan. Tunay nga, Lord, na sino mong nakipagkaisa sa iyo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya ay bago na. Lord, dalangin ko po na ang mga nakikinig, ang lahat ng tao sa mundo, ay magkaroon ng desire na mas makilala ka, makipagrelasyon sa iyo na higit sa lahat, sapagkat karapat dapat kang kilalanin, ibahagi, pagmalaki sa buong mundo, ang iyong kabutihan, ay yung pag-ibig na ibinigay sa amin. Lord, dalangin ko din po ang mga may karamdaman sa mga oras na ito, ang mga may sakit sa puso, diabetes, ang mga taong nilalagnat, inuubos, sinisipon, ikaw man dito, in Jesus' name, manalig ka na ang kagalingan ay magmumula sa Panginoon. Ang kapuspusan naman na Espiritu ang siya magbibigay sa atin ng kagalingan, lalo na ng kagalingang spiritual sa mga kahinaan natin sa kasalanan. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang puso namin nagagalak sapagkat muli kaming nabinhian ng iyong salita na magbibigay buhay sa amin, na magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Dalangin ko ang bawat pamilya, ang pamilya ni Brother George Manjoro, ang pamilya namin, ang pamilya ng lahat ng nakikinig sa oras na ito, na ikaw maging sentro na kanilang pagsasama. Panalangin ko din po ang mga kaguluhan, ang digmaan sa ibang bansa, ang digmaang espiritual namin na araw-araw na dinadala, hinaharap, nawa ang pagkilala namin sa iyo, sa iyong salita, sa iyong pag-iisip, sa iyong pagkilos, ang magandang halimbawa mo ay gawin natin, Panginoong sandata, upang magkaroon ng kapayapaan sa aming puso at ang kaharian mo, Panginoon, ay narito na sa puso namin. Dalangin ko din po na nawa ang iyong mga salita, Panginoon, ay magdulot sa amin ng malaking pag-asa. Ibigin ka namin, O Diyos, na higit sa lahat, buong isip, kaluluwa, lakas, upang sa ganun, lalo ka pa namin makilala. I pray for this Facebook Live, Lord. Ikaw ang manguna. Habang buhay ako maglilingkod sa iyo, gamitin mo ako. Gamitin mo lahat ng mga preachers, lahat na ginagamit mo to proclaim your words. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kami pahintulot sa tukso. Yadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Alam niyo po, napakaganda. Dama ko ang presensya ng Banal na Espiritu sa oras na ito, na kung saan talagang nagpakilala ang Panginoon na walang kalugi-lugi. As in, wala. Maybe walang pera sa gawain sa Diyos o sa pagpapahayag, pero hindi pera ang basihan. Ang kayamanan na nakukuha namin dito ay ang kayamanan mula sa langit. Si Kristo mismo, ang kanyang mga salita, ang aming kayamanan. At sabi nga ng Panginoon, kung gusto natin siya makita, marinig, tayo ay kilalanin siya. Upang sa ganon, kilalanin niya tayo sa ating amang nasa langit. So, i-invite ko po kayo sa aking Facebook account at saka sa YouTube channel. I-type lang po niyo Angelica Dorte. Araw-araw po,
pwede nyo i-replay yung gospel. Pero mas ini-invite ko kayo na manood ng live. Kasi iba na syempre yung live, di ba? Kung baga sa misa, mas maganda yung nandoon ka mismo sa misa, live mo nakikita at naririnig ang salita ng Diyos kaysa yung replay na lang. But anyway, hindi naman tayo pare-pareho ng schedule, pwede din naman po mag-replay. Basta ang mahalaga, nasa puso natin ang pakikinig. Pakishare na lang po ang Daily Gospel. Isa to sa mga paraan para makilala natin si Kristo, ipakilala natin si Kristo, at mas marami pa ang kumilala kay Kristo sa kanyang mabuting balita. And of course, sa YouTube channel ko, pwede po makikiusap na lang po ako sa inyo na mag-subscribe na lang po kayo para sa ganun in the future, kung lolobin ng Diyos, makapag-live din po tayo sa YouTube. I-viral natin ang salita ng Panginoon. And of course, invite ko kayo na mag-PM sa akin kung meron kayong mga prayer request o gusto nyo magpa-add sa aming group chat sa Word of God na kung saan pwede kayo mag-post ng mga tungkol sa Diyos. Amen? So, yun po yung mga pwede ko pong ibigay sa inyo na pwede nyo panoorin. Okay? At of course, hindi lang Facebook Live, Word of God ang pwede nyo panoorin. Pwede rin kayo pumunta sa YouTube, basta tungkol sa Diyos. Amen po. Gamitin natin yung mga cellphone natin para araw-araw mabinhian tayo. Huwag kang papayag na natatapos ang araw na hindi ka nagdadasal, hindi ka nagbabasa ng Bible, or nakikinig sa salita ng Diyos, gumagawa ng kabutihan sa tulong ng Diyos. Lahat ng yan, magagawa natin sa tulong ng Diyos at sa tulong ng malalim nating pagkilala sa Panginoon. Sabi sa inyo, kapag nagbababad kayo sa salita ng Diyos, mas lalong niyong nakikilala at mas lalong niyong mamahalin ang Diyos ng higit pa sa lahat, higit pa sa sarili niyo. Amen. So, ang Word of God, Daily Gospel, ay nagsimula noong August 5, 2019 at paminsan-minsan nag-invite po ako ng mga preachers sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Pero minsan, depende na lang kasi sa schedule nila eh. Kamukha ni Brother George, pwede naman siya anytime. Meron naman kasi ibang preacher na hindi sila pwede sa alas 6 ng gabi kasi usually nag-Facebook live po ako ng 6 p.m. Pero minsan naiba din ang oras. Pero yun ang usually. At makikita nyo naman yung sa Facebook account ko eh, kung friends ko po kayo eh. And ang alam ko, ang susunod na preacher na na-invite ko si Sister Librada. Yeah, Sister Librada. Siya October 24, Tuesday Gospel. Yan, siya available siya kaya asahan natin sa October 24 ay si Sister Librada ang gagamitin ng Panginoon. Isa rin yan sa napaka-malalim ang relasyon sa Diyos. At yun po, so far, ganun. Tapos yung iba na in-invite ko, hindi pa sila nagbibigay ng schedule. So, kung wala akong na-invite, nandito naman po ang inyong bang lingkod na willing na kahit ako araw-araw, hindi ako magsasawa. Kaya may guess ako o wala, kahit ako araw-araw magsalita, hindi po ako magsasawang ipakilala si Kristo. Sana na-bless po kayo sa mabuting balita ngayon. At nawa, nabinhian yan, tutubo yan, i-share nyo yan sa iba. Amen? At na hindi nyo hayaan na matapos ang araw na ito na wala tayong ibinalik sa Diyos. And, of course, share the Daily Gospel sapagkat yan ang utos ng Panginoon. Palaganap ang mabuting balita. Yan, pinagdidiinan ko lagi yan. Share the Gospel. I-share nyo na lang, hindi naman kayo magsasalita, no? Hindi naman kayo mag-aaral, maghahanda. Kumbaga, ang Facebook Live na ito, kapag narinig nyo, nakahanda na lahat yan. May magsasalita na, meron na na-invite, meron na, di ba? Kasi kami naman, bago kami magsalita dito, nag-aaral din kami. Humihingi din kami ng Panginoon. Hindi kami basta nagla-live lang dito ng, sige, live tayo, hindi. Kaya sana, kung hindi niyo nahihiya pa kayo na magsalita tungkol sa Panginoon, paki-share na lang ang Daily Gospel. I assure you, the more na sinishare niyo ang Gospel every day at nakikita ng Diyos yan, mas lalo niya kayong i-bless kasi hindi niyo ikinahihiya na makita yan sa timeline niyo. Hindi niyo ikinakahiya na makita yan sa group chat niyo. Isa yan sa masasabi natin, hindi natin ikinakatuwa ang Panginoong Jesus. Maraming pong salamat at kung loloobin ng Diyos ng October 22, 2023, muli magsama-sama tayo alas 6 ng gabi para sa panibago na namang biyaya